Isang magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayong araw na to ipapakita ko sa inyo kung paano namin ginagawa ang kebab laham sa pizza. Nilalagay sa dough. Itong ginagawa ko na to, hinihiwa ko is parsley to. Parsley, tapos haluan natin to ng kebab laham sa salt lang. Mimix lang natin to hanggang sa maghalo sila ng magandang forma. Nahalo yung parsley sa kebab laham. Kasi yun lang naman, nilalagay lang to sa ibabaw ng pizza dough. Tapos lulutuin nila. Yan. Tawag sa order na to is kebab laham kufta. Paborito to ng mga lokal na Saudi dito sa Saudi Arabia. Ewan ko ba kung ano nagustuhan nila sa lasa. Napaka plain lang naman. Pero panalo kasi bestseller nila to. Habang kinukuha ko yung kebab laham, shoutout sa'yo sa aming dishwasher. Ayan, ilagay ko na. Hinalo ko ng hinalo. Ayan, nakalimutan ko pala yung asin. Kaya lang, ayan. Pinch lang naman ang asin nilagay ko dyan. Siguro mga 5 grams na yan. Kasi timblado na rin naman yung kebab natin dito. Susunod, papakita ko sa inyo paano kami gumagawa ng kebab. Yung kebab po pala namin dito sa trabaho ko is giling na. Hindi katulad ng ginagawa natin dyan sa Pinas na ano siya, yung mga malalaki, yung cubes na hiwa. Nilalagay lang namin sa kebab namin salt and pepper, tapos bell pepper, saka onion. Yan. Hinalo ng hinalo, hinimas ng hinimas, binilog ng binilog, at binolo ng binola. Yan. Para mo naman talaga marunong eh, no? Pagpanggap talaga to eh, no? Ulitin niya pa yan. Titingin mo talaga sa camera. Talaga naman, no? Yun na. Okay na pala yan, no? Napapansin nyo ba pag naghihiwa ako, iba-iba yung kulay dahil nga sa color coding na pinapatupad dito ng food safety and sanitation. Sobrang higpit dito sa Middle East. Ayaw nila na kahit yung chopping board magkaiba sa pinakakutsilyo mo. Yari ka doon. Mapapain ka. Makakapagbayad yung kumpanya nyo pag nahuli kayo ng food safety and sanitation. Natanggal ko na. Nalagay ko na sa steel para ibigay sa gumagawa ng pizza. Yan. Hindi pa tayo. Taklaban muna natin, tapos lagay natin sa chiller. Yan, binagyan ko na siya ng cling film. Tapos siyempre yung mga production date, lagi natin lalagay niya, huwag lang kakalimutan. Ewan ko ba dito, ba't di nila nilalagay ng production label? Pero swerte namin dito, wala kaming daily inventory. Yan ang kinaibahan dito sa Saudi Arabia, hindi katulad sa Pinas. Nakasay lahat talaga. Requisition letter, daily inventory, kailangan mo pang mag daily report sa head chef mo. Ayan na, daily request. Yan, nilagay ko na dito yung kebab laham para sa isa pa naming kebab laham for pizza na nilalagay rin sa dough. Ibang timpla naman to. Ito naman ay ang sahog nito is mint, parsley, garlic, cayenne powder, sweet pepper. Ayan, kakapulol-pulol na tayo. Ayan, saka tomato, pinaka main list. Chili paste, tomato paste. Pero hindi ko na nilalagay ng tomato paste kasi may dami ng tomato eh. Kaya chili paste na lang nilalagay ko. Ayan. Dito tinanggal ko na yung yung parsley na natira doon sa chinap ko kanina.
nangihinayang kasi ako. Dapat siyempre may care rin tayo sa kumpanya. Ito yung nagpapasahod sa atin siyempre. Dapat ano ka, marunong ka rin mag-alaga maliliit na bagay. Ayan. Sinimot ko yung pwede pang mapakinabangan. Dito, bumawas na lang ako konti. Ayan. Nalo ko kasi kulang pa yung pang tamang niya. Halo ng gigilingin kasi natin ito mamaya. Ayan. Iwa ko. Tapos, naghihimay na ako ng mint leaves. Ito yung mga tomato scrap lang ng mga galing sa pizza, galing sa burger. Yun lang yung nilalagay ko dyan para nga mapakinabangan lahat. Mostly kasi ng ginagamit namin muro ng scrap gaya ng paggawa ng kebab namin, puro scrap rin yung ginagamit namin doon kasi giling na nga. At least may napupuntahan. Kumbaga dyan sa Pinas dati yung ginagawa namin mga giniling, lahat ng scrap ng baboy talaga ginagawa namin para sa ang stuffed squid nila sa una kong trabaho, yung ginagamit namin. Lahat na natitirang mga scrap ng baboy. Yun. Gigilingin ko lang yun, tapos titimplahan ko lang ng parang pigadilyo na yung style. Kung sino sa inyo nakakala ng pigadilyo, comment nyo dyan. Shoutout natin yan sa susunod na video. Feeling vlogger lang tayo. Yan. Inimay ko na dito, balik tayo sa ginagawa natin. Inimay ko na yung dito, yung mint leaves. Yan. Pinipilihan ko kung may bulok na o hindi. Nga pala, paalala ko lang sa inyo, baka may sumitad dyan sa inyo. Itong mga dahon na to, saka yung mga tomato, mga ginagamit namin na vegetable, pag dumarating doon, binabalawan na namin to. Meron kami dito, may tab kami. Namin, sterilize namin kasi kailangan yun. Yan. Pipilian mo. Yan, dumaan yung isa namin dishwasher. Sabi ko, pasuyo ako nung gilingan kasi kailangan mong gamitin. May naggiling kanina na isang taga na restaurant dito nagkikiling. Mostly kasi dito sa aming gilingan yung ginagamit nila yan. Bait naman yung mga ibang lahi na kasama namin. Ito kasama ko pala dito sa Bangladesh. Iba-ibang lahi rin nakakasama ko. Nagtataka kayo kung bakit madalas nagsusolo ako kasi yung amo ko pawala-wala minsan yan. Pag ganun naka-duty na ako, hinababayaan niya na ako dito. Yan. Iba naman yung uniform mo, kulay itim, makikita nyo. Mga Syrian yung amo namin dito. Yan. Yung pinagkakatiwalaan ng may-ari ng restaurant na to, puro Syrian. Nila, CDP nila. Yan. Pinipilihan ko yung mga tomato. Sabi ko yung medyo overripe na ilalagay ko dito para di na ako maglagay ng tomato paste. Okay na. Oops. Kuha tayo ng isang steel. Nilipat ko na yung isang yung mga parsley sa yung mint na natira. Ilagyan ko na ng chili powder. Alam ko, mimix ko ito lupit trabaho ko lahat. Wala akong assistant dito. Assistant ko na yung sarili ko. Yan. Giling mo, trabaho mo, lahat yan. Linis mo. Kung yan, chili paste yan. Nilagay ko dyan. Yung mga nagtatanong. Saya magtrabaho dito. Lagi yung tandaan. Sobrang saya, lalo na pagparating yung sahod. Binabasiyan niya, Pero syempre, ayusin naman natin yung trabaho. Hindi lang puro lang, sahod na hinihintay natin. Pag maayos yung trabaho mo, tatagal ka sa trabaho. Syempre, hindi ka papakawala ng amo mo kasi manghihinayang sila sa'yo.
Shoutout ko nga pala yung mga kaibigan ko dyan sa Tambo. Si Boss Jason at saka si Kuya Rodel. Mga dati kong kasama sa trabaho yan. Nandun pa ako sa MOA. Shoutout sa inyo boss. Pabutihan nyo para sa susunod na pagkikita natin. Alam nyo na, taki tayo. Yan na, hinalo ko na siya dyan. Oh. Tapos, palit muna tayong gloves. Sasaraduhan ko pala. Natago ko muna siya. Kasi nga yung gilingan, pinalinisan ko muna. Tapos, ang tagal niya pang binalik. Kaya, trabaho muna ako ng iba. Tinago ko muna sa chiller. Production date. Oh, mag-aalangan ka palagi yung gulay ha. Sino dyan sa inyo yung nakapahinto pag may nakakalimutan. Ayan na, dito na. Shoutout sa'yo, Boss Mark. Ayan. Bunduhan muna kami konting chika. Ayan, dumating na yung gilingan. Yung yung parte ng ginilingan. Baka mamaya may mag-comment dyan. Ganong gilingan. Bigat yun. Nasa pala to, nasa 45 kilos yung gilingan namin. Yung malaki na yan. Ayan. Ilagay ko na muna. Kasi gigilingin ko na muna rin yung kabab na pang sapiha. Yun yung style ng pizza ng Saudi dito. Paborito nila to, promise. Lilit lang kasi. Pang talaga. Siguro 3 bite mo lang talaga siya. Ayun, pinaikot ko muna. Sarado mo mabuti. Pag magigiling po kayo, lagi nyong sasarado ng mabuti para yung gilingan nyo hindi masira. Mamaya pa nagigiling kayo, tumalsik yung blade, yung lock, hirap na, problema kayo. Sa kadalasan pinagmumulan ang ground yung pagkasira ng gilingan nyo. Gugulat kayo, may ground na lang. Ang beses na ako na-ground sa kantong gilingan. Okay, lagay na muna natin. Salang na natin, tama na yung kwento. Tasyo, dami mong kwento no? Yan, pinuhos ko na. Pala ginawa ko dito, 1 kilong kabab lang yan. Kasi everyday ako gumagawa niyan, hindi pwedeng umabot ng 3 araw. Teka, sabi ko mukhang mas maganda dito yung angulo. Yan, check ko. Yan, tingnan nyo. Minsan nga pala gumagawa ako longganisa dito. Yan, dito binigiling na rin. Tapos tinitimpla ko na rin. Sa mga gusto ng recipe ng longganisa ko, pwede nyo ko PM. Longganisa, ang manok lang naman yung ginagawa namin dito. Kasi walang dito baboy. Bawal sa Middle East yun. Haram. Puro halal food lang tayo dito. Para sa mga kapatid nating Muslim. Giniling ko na. Tayo. Pala pag magigiling rin kayo, huwag nyo masyado ipapasok yung mga daliri nyo. Mahirap. Mahirap mabudulan ng daliri. Tawagin kayong siyam-siyam. Payag ba kayo nun? Ikaw na si Boy siyam-siyam. Teka lang, dinala ko na yung gamit ko. Talina natin dito. Tutok natin. Tinutok talaga. Alam ko may pinakahawakan ako. Sabi ko hawakan mo nga muna ito, pasuyo lang. Yan. Tinimpla ko siya ng pomegranate sauce, salt, saka sweet pepper. Yan. Halo ko ng hinalo, minipiga ko konti para yung pinaka liquid niya bumaba kahit paano. Nagdagan ko pa ng sweet pepper. Nasa 5 grams rin yung sweet pepper na yan. Yun kasi nakakapagpatanggal ng anggo ng ng tupa. Nga pala tupa yan, yung laham dito tupa sa pero mostly na ginagamit namin dito sa pagkabot tupa talaga. Ayan. Ito na yung yung Siriano na magaling gumawa ng pizza. Nga pala, hindi ako yung
taking credit na marunong ako ng ganito. Yun ang wag na wag niyong gagawin na nag-taking credit ng mga hindi nyo naman ginawa, eh sabihin nyo na kayo gumawa. Wag na wag, mga kaibigan. Hirap yun kasi pag pinagawa naman kayo ng personal at hindi nyo naman nagawa sa personal, mahirap yun. Mahirap magmukhang tanga sa taong marunong talaga. Yan, yung ginagawa nyo dyan is sa pia cheese. So, alat ng cheese na yun. Ito na yung yung sinasabi ko sa inyo na kapablahap na nilalagay sa pizza. Pero sa piha lang yan, kasi maliliit yan. Kita nyo naman, parang ano lang siya, diba? Kaya nang bahala kung ano naiisip niya. Shout out sa'yo, Chef Ryan. Yan siya ngayon, tumutulong rin. Yun ang Pinoy, multitasking. Pag wala nang ginagawa sa area niya, tumutulong sa ibang area. Pero pinapakitaan tayo ng napakalupit na move na itong kaibigan natin na Soriano. Mabait yan. Sa mga matagal ko na rin nakakasama dito sa Saudi. Siguro kasabayan ko lang rin naman. Sa 4 na taon na rin pa dito. Kita nyo, nilalagil lang siya tapos sasalang na yan. Alam ko, nasabayan pa siya ng order dito ng pizza margarita. Margarita nila dito, hindi na nilalagyan ng fresh basil. Napakamahal kasi ng fresh basil dito sa Saudi. Yan na, sabiha mix. Kaya mix kasi pinagalo na isang sabiha, dalawang sabiha cheese at sa dalawang sabiha laham. Yan, ito na yung yung pizza natin, nilagyan niya ng margarita sauce. Napakatipid eh, no? Pinoy yan, ako talaga marami lalagay yan. Sabi ko, biga, makulit rin kasi yan eh. Parang Pinoy rin yan, talaga na-adapt niya na yung ugali ng Pinoy. Pero kamakulit bait mo yan. Pakitang gilas rin talaga siya. Yan, ilagay niya ng mozzarella cheese. Focus doon siya, focus. So kwento siya dyan, kaya kaso di ko na nilagyan ng ng voice kasi nga maingay nga rin. Yan yung namin, yun yung oven, pinaka-oven namin. Tawagin lang din sa Arabic, Puron. Yan. Bilis rin magtrabaho. Na-adapt niya na rin kasi yung mga trabaho niya dyan. Araw-araw na ba naman ang trabaho? Dito ka lang makakita kahit may sakit ka na, kailangan mo pumasok. Yan, tinutok ka talaga. Init dyan. Kasang-kasi ng tatlong baboy, pwede mo nang litsunan. Yan, tapos na. Yan yung tsura niya pag naluto. Napakasarap na ito mga guys. Dapat gawin nyo yan sa nagtatrabaho nyo. Subukan nyo. PM nyo lang ako pag nagustuhan nyo yung recipe. Ay, nako, sabi kasi uulit ka talaga. Yan. Dried basil lang nilagay nyo dyan. Yun lang muna. Sana may natutunan kayo. Salamat sa ulitin. Ingat lahat. Peace.